Ang kwentong ibabahagi ni Papa Horror Stories ay tungkol sa ang sinumpang lumang salamin sa baryong San Gerardo. May isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Ngunit sa loob nito, may isang bagay na hindi kailanman tumanda. Isang malaking lumang salamin na may ukit-ukit na simbolong hindi maintindihan ng kahit sinong albularyo. Sabi ng matatanda, huwag na huwag kang lalapit kapag madilim. Dahil kapag walang ilaw, hindi mo raw makikita ang sarili mo sa refleksyon, kundi ang nakaraang namatay na tumingin dito. Isang gabi, si Lyra, isang dalagita na mahilig sa mga lumang gamit, pumasok sa bahay para umano'y maghanap ng mapipintahan. Pagbukas niya ng lumang pinto, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at amoy ng lumang kahoy. Pero mas napansin niya ang salamin sa dulo ng pasilyo. Parang inaakit siyang lumapit. Habang papalapit siya, napansin niyang parang may humihinga sa loob ng salamin. Hindi niya yun pinansin. Nang tumapat siya, hindi niya nakita ang sarili. Ang nakita niya ay isang babaeng nakaputi, duguan ang mata, at may nakangiting punit-punit ang labi. Napatras si Lyra. Kumurap siya, at pagtingin niyang muli, nawala. Pero nang humarap siya sa pinto para lumabas, nasa harap na niya ang babae. Isang mahabang unggol ang lumabas sa bibig nito, parang humahabol ng hininga. At bago pa makatakbo si Lyra, hinawakan siya nito sa leg. Isang malamig na kamay na parang bakal. Nagising si Lyra kinabukasan, nakahandusay sa bangketa sa tapat ng lumang bahay. Hindi niya alam paano siya nakalabas. Pero mula noon nagbago siya. Hindi na siya nagsasalita. Lagi siyang nakatitig sa sahig. At kahit walang salamin sa bahay nila, lagi siyang umiiwas sa sariling refleksyon sa tubig, sa bintana, sa kahit anong makintab. Dahil tuwing may refleksyon, may sumusulpot. Isang gabing madilim, nakita siya ng nanay niyang nakatayo sa harap ng balde ng tubig sa kusina. Nakatalikod si Lyra, nakayuko. "Nak, anong tinitingnan mo dyan?" Tanong ng ina. Hindi sumagot si Lyra. Pero may sumagot. Galing sa tubig. Isang boses na punit-punit, malamig at pamilyar. "Ibinalik mo ako. Kaya ngayon ikaw naman ang kukunin." Nagdilim ang buong kusina. Isang malakas na kalabog. At nang sindihan ng ina ang ilaw, wala na si Lyra. Sa sahig, iisa lang ang naiwan. Isang maliit na piraso ng basag na salamin na may nanghihiyaw na mukha ng bata na kulong, pilit kumakatok mula sa loob. Hanggang ngayon, tuwing gabi, may naririnig na mahihinang katok ang mga taga-baryo. Galing daw sa loob ng lumang bahay. At sa tuwing may curious na papasok, iisa raw ang nakikita nila sa salamin. Isang bagong mukha, isang bagong kaluluwa, isa pang taong nadagdag sa sumpa. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Papa Horror Stories ay paki-follow at like para updated kayo sa aking kwento nakakatakot, nakakakilabot at puno ng kababalaghan.